at 8 a.m. There was no instruction at all from anyone in the parish office that there are changes in schedule. Our assisting priest celebrated the Mass out of charity to the couple, but he had to hurriedly make some adjustments by starting when he saw the bride at the church entrance. And after sending word to the bereaved family waiting outside the church that there is going to be a delay in the funeral mass and to please wait until the wedding is over. Ako, as a priest, no, I would see it as an extension of patience and consideration. My policy actually is if yung couple malate sila ng 30 minutes, the ceremony will be shortened or postponed. So, nasa prerogative yun ng simbahan. Gayunman, humihingi pa rin sila ng dispensa sa bagong kasal. We humbly admit the fact that there were statements made carried away by emotion. Hence, we express our sincere apology to the bride and the groom who were directly offended by the turn of these events. It's also a lesson for us, kami mga pari na we should be, charitable in our words. Dapat malinaw yung communication. Samantala, ang ninang sa kasal ni na Jove at Janine nagpa-interview sa kondisyong itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon kay Ninang Melinda, hindi niya tunay na pangalan, isang kasamahan daw niya sa parokya ang nagsabi sa kanya na inurong ang oras ng kasal ni na Jove at Janine. Meron daw kasing nakaschedule na lamay. Ang sabi po niya, ang ang patay sa nasusunod bago yung sa kasal naman po ang 9. Nagsabi po ako sa kanila na yung time sa kanilang kasal ay hindi na 8 sa 9 na para hindi sila tanang magpangabot sa patay. Kaya laking gulat na lang daw niya nung nagkagulo na sa simbahan. Sabi nila may nagbunganga na daw sa sarap ng simbahan. Tapos ay yung pare namin para lumaki yung boses. Talagang aaminin ko dahil akong may kasalanan. Maghingi talaga ako ng paumanhin. Na-confuse ka dahil nag-iba na schedule yung time ng wedding mo. Kailangan magtanong ka na kaagad. Kung sino yung kausap mo doon sa simbahan na yun, doon din ang kausapin. Mas maganda talaga, nag-hire ka ng buwan kasi worry-free kami. Hindi naman namin sinisisi talaga sila na ganun yung nangyari kasi parang may lapses din naman kami. Agad-agad naniniwala kami dun sa sinabing miscommunication ba. Samantala, matapos mag-viral ang post ni Janine, marami ang nakipag-ugnayan sa kanilang mag-asawa para magka-take two ang kanilang kasal. Parang lutang ako. Hindi ko kasi na-expect talaga na ganito yung mangyayari. Well, ang reaction ko, sige, para yung bride na ma-expect